Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Pananatilihin ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang sapat na paghihigpit sa policy settings kahit na bumaba ang inflation o presyo ng mga produkto at serbisyo noong Nobyembre. Ayon sa BSP, sa kabila ng pagiging consistent ng inflation noong nakaraang buwan sa kanilang forecast range at sa pagbaba nito mula sa 4.7% noong Oktubre, nakikita nila itong panandalian lamang at nakasandal pa rin sa upside. Ilan sa mga binanggit na kadahilanan ng BSP ay ang posibleng epekto ng mas mataas na pamasahe at power rates, gayon na rin ang uptick sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado at higher than expected hike sa minimum wage sa mga lugar na nasa labas ng National Capital Region. Ang mga nasabing factor ay inaasahan namang makokontra ng epekto ng weaker than expected recovery ng pandaigdigang ekonomiya at mga hakbang ng pamahalaan para maabata ng epektong dulot ng tagtuyot sa sektor ng agrikultura at iba pa. Mula sa mga nasabing kadahilanan, minarapat nila ng Monetary Board ang pagpapanatili sa sufficiently tight na policy settings hanggat hindi natatamo ang sustained downtrend ng inflation. Martes nang iulat ng Philippine Statistics Authority ang pagbaba ng inflation noong Nobyembre sa 4.1%, pasok sa 4 hanggang 4.8% target range ng pamahalaan. Mula sa nasabing figura, nadala nito ang average na 6.3% inflation sa loob ng 11 buwan ng 2023. Samantala, nananatili namang kumpiyansa ang monetary authorities na makakamit ng bansa ang 2 hanggang 4% inflation sa susunod na taon, kakibat ang pagsisigurong mananatiling nakamonitor sa mga susunod na galaw na siyang magiging basihan ng kanilang aksyon para mapanatili ang inflation sa target range. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, pinangalanan na ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI ang bago nitong Pangulo. Sa inilabas na pahayag ng organisasyon, ipresenta nito si Onina Mangguio ng Samgyup Masarap Chain of Restaurants bilang bagong presidente ng PCCI matapos mahalal noong Disyembre 1 kasama ng 20 miyembro ng Board of Directors. Si Mangguio ang ikatlong babaeng lider ng PCCI at magiging kapalit ni current President George Barcelon. Sa kanyang pahayag, ipinagpasalamat ni Mangguio ang pagkakahalal sa kanya bilang bagong pangulo ng pinakamalaking business organization sa bansa at ipinangakong gagawin ng lahat marepresenta lamang ang kanilang grupo sa local at global arena. Binigyang diin din niya ang proactive work kasama ang pamahalaan upang maka-attract ng dagdag na investor sa Pilipinas. Kasalukuyang Vice President for Regional Affairs ng PCCI si Mangguio at tumatayo ring Honorary Consul ng Liberia sa Pilipinas. Bukod sa PCCI, tumatayo rin itong Board Governor ng Employers Confederation of the Philippines, miyembro ng Philippine Exporters Confederation Incorporated at Honorary Chair at Senior Advisor ng Philippines-Korea Business Council. Magsisimula ang karir ni Mangguio bilang bagong president ng PCCI sa unang araw ng 2024. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng telecom company na PLDT Incorporated ang pagbibitiw ni Alfredo Pandillo bilang Pangulo at Chief Executive Officer ng kumpanya. Ayon sa PLDT, nagsumite ng resignation si Pandillo dahil sa problema sa kalusugan. Binitiwan din ito ang kahalintulad na posisyon sa Smart Communications, ang wireless subsidiary ng PLDT. Sa pahayag ni PLDT Chairman Manuel V. Pangilinan, pinasalamatan nito si Pandillo mula sa naging serbisyo at loyalty nito sa
sa PLDT Group. Nanawagan din ito ng suporta sa maayos na transition sa PLDT Group bilang bahagi aniya ng corporate life nito. Sa kabila ng pagbibitiw ni Panlilio sa dalawang kumpanya, mananatili pa rin siyang director ng PLDT, Smart at MediaQuest Holdings, gayon din ang pagiging chair nito sa Maya Bank Incorporated at Bonifacio Communications Corporation. Mananatili rin siyang direktor ng Multisys Technologies Corporation at Multiplay, Pangulo ng MVP Sports Foundation, trustee ng Asian Carriers Conference at miyembro ng Management Association of the Philippines. Hahalilin na muna si Pangilinan habang wala pang naia-appoint na kapalit sa mga nabakanting posisyon ni Panlilio. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yun po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Magandang araw pong muli. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.